Hira pa yung aking kamay, no? Na disgrasya ako, no? Sa mga nagtatanong, yung kung sinasabi nga ako, ikukumpara ko yung Poland at saka Greenland, ano? Masasabi ko lang po, masyashock kayo, no? Pag nagtrabaho kayo dito sa Greenland, kung ikukumpara dun sa Poland. Sa Poland, o mga kagandahan sa Poland, maraming trabaho na pwede nyo applyan compared to dito. Kasi dito naman po sa Greenland, pag natanggal ka sa trabaho, napakahirap mag-apply. Kasi bibihira talaga ang trabaho dito sa Greenland. Hindi talaga sobrang dami na ikukumpara mo sa Poland na napakadaming trabaho. Pero pagdating naman sa trabaho sa Poland, talagang mabigat talaga, super. Kailangan mo talaga ng lakas ng katawan, tiyagaan, tsaka panay 12 hours dun, karamihan ng trabaho para lang makuha mo yung malaking sahod mo. Kailangan mo talaga mag 12 hours. Ikukumpara dito sa Greenland, sa 8 oras, uh, kayang-kaya niyang tugunan yung sahod ng Poland sa 8 oras dito. Kasi sa Sabado-Linggo dito wala pang pasok. At minsan, karamihan dito Sabado-Linggo walang pasok. Pag nag-overtime ka, mas lalo malaki yung sahod mo. I think pumapalo kami dito ng mga, sa ngayon pumapalo kami ng mga 100,000 to 90,000 pesos ang sinasahod dito. 8 oras yun at walang Sabado-Linggo. Kasi ikukumpara naman sa Poland, kailangan mo talaga na mag 12 hours para makuha mo yung 90,000 o 100,000 na sahod. Yun ang pinagkaiba niya. At saka yung trabaho doon, kailangan talaga pupukpukin ka, pupukpukan doon, mabilisan at bawal talaga mabagal. Kung compare dito, medyo relax ka. Pagod din pero mas medyo relax kasi 8 oras lang. Tapos may panahon ka pa sa Sabado-Linggo para makapag-relax. May mga company ito, karamihan ganun ang trabaho. Kasi karamihan ito, walang overtime talaga pa ni 8 oras. Yun ang kagandahan dito. At saka lahat dito talaga libre. Ma-hospital ka, libre yung gamot mo, libre. Basta once nasugatan ka, napilay ka o may sakit ka, libre yan. Lalo na kung ikaw ay magkakasakit ng cancer. Pero wag naman sana kasi ang cancer, pag nagka-cancer ka rito, matik at may pension ka, makakakuha ka ng mga 160,000 to 160,000 kroner o 80,000 kroner, ganyan yung makukuha mo dito. Once na inilakad mo yung sa pension mo yung insurance mo, gano'n siya kalaki ang makukuha mo dito, nasa million din pesos. At kung sakali naman na ikaw ay matanggal sa trabaho, may tutulong naman din sa'yo yung mayoryak, pero talaga mahirap talaga yung tinatawag naming mayoryak o siya yung lalapitan mo pag nawalan ka ng trabaho. Once na matanggal ka. Ganun kasi dito, yun lang problema dito, yung mahirap maghanap ng trabaho pag natanggal ka. Hindi compare sa Poland, pag natanggal ka, madali ka makahanap ng trabaho. Ewan ko lang ngayon kung madali makahanap ng trabaho sa Poland. Pero kung pandamihan ng trabaho, lamang talaga ang Poland. Diyan talaga ako bilib sa Poland dahil napakaraming trabaho ko compare ko dito. Pero pag dito naman napasok, talaga maninibago kayo. Hindi nyo masasabi na, hindi nyo masasabi na sobrang hirap dito. Mas gusto nyo pa minsan mag-isip sa isang trabaho nyo kasi trabaho talaga ibang-iba kung ikukumpara ko sa Poland. Kaya kung sakaling may chance kayo makapag-apply doon, samantalahin nyo rin. At kung may mga naibibigay sa inyong mga tips, tignan nyo rin, check nyo rin, baka sakaling makapasok kayo, di ba? Kaya nakagandahan sa Poland. Lahat, marami kayong kagandahan dito pala sa Greenland. Marami talagang benefits na makukuha kayo. Yung anak nyo, pwede nyo kuhanin, magulang nyo, pag may maganda kayong company nga pasukan. At kung may asawa ka, pwede mo siya reunification. Yung na-reunification mo na yun, kahit saan pwede magtrabaho yan. Kaya lang ako, kagaya ko, hindi ako pwede magtrabaho sa ibang company kasi dito bawal ka magtrabaho sa ibang company kung may isa kang working permit, doon ka lang. Hindi ka pwede basta mag-apply. Ganun kahirapan dito. Kagaya ng reunification, kahit saan siya pwede siya mag-apply. At saka ang problema ito, mahal talaga ang bahay. Nasa 5,000, 7,000 kroner. Pero malaki naman talaga ang sahod, ma-occupy naman lahat. Kung ikukumpara naman sa Poland, mura nga ang bahay doon. Pero ang trabaho talaga, kailangan mong ipukpuin ng sarili mo para kumita ka talaga ng malaki. Ganun ang kapag kakaiba nila pagdating sa kinikita at sa tinitirahan at pati sa pagkain. Ang pagkain sa Poland kagandahan, mura. I-compare dito talagang mahal, dodoble ang price kasi wala din ang sahod. Yun ang mga pinagkakaiba niya. Marami din pinagkakaiba pero kung compare ko sa trabaho pagdating sa katawan at pagod, mas maraming pagod sa Poland na kailangan para kumita ka ng malaki, pagod ka talaga. Hindi ka gaya dito, nasa 8 oras lang, pagod ka. Pero ang kita mo sulit para sa 8 oras. Hindi ka gaya sa Poland, talagang 12 hours para kumita ka ng malaki talaga. Pagod ka talaga, pagod. Pero kung trabaho lang talagang hanap nyo at matyaga kayo, puntahan nyo rin ang Poland. Maganda rin ang Poland pagdating sa mga trabaho. Kasi maraming mahanapan doon ikukumpara dito. Pero pagdating talaga sa sahod, mas lamang ito. At saka sa trabaho na pagdating sa katawan at pagod, na dito sa hindi ganong pagod, dito ka talaga sa Greenland, yung katawan mo medyo relax.
Hindi siya super talagang patig. Hindi ka guys sa Poland. Talagang kailangan mong pukpukin ang sarili mo. Kaya kasi ito, minsan pag nawalan ka ng trabaho, at yung kunyan, wala ka talagang pera, pwede ka lumapit sa kumun, tutulungan ka nila, minsan bibigyan ka ng allowance o bibigyan ka ng trabaho para lang may panggastos ka. Hindi ikukumpara mo sa Poland naman, pag talaga wala kang trabaho, kawawa ka, kailangan mo talaga maghanap. Kasi walang tutulong sa iyo, walang susupport sa iyo doon. Hindi ka susuportahan ng gobyerno nila doon eh. Hindi ka dahil dito susuportahan talaga ng gobyerno dito no? At makakakuha ka ng allowance kahit pa paano na magagastos mo sa pang araw-araw mo. Yun lang mga OFW, sana makatulong ito.